So, ayun mga kabosing ko, no? Siyempre, makikisabay muna tayo sa issue na to mga kabosing ko dahil sayang yung ads, di ba? Viral na viral kasi to sila Kastama dahil nga naarestado siya, no mga kabosing ko. Kaya ano pang hinihintay natin? I-play na natin to. Itong video na to ay galing to kay Giting ng Pinas. Kaya ano pang hinihintay natin? I-play na natin to kung ano nangyari. Shish. Sana intindihin niyo muna lahat bago kayo mag-comment. Hindi din madali para sa akin. Total, nasira na rin naman ng pamilya ko. Mandamay na tayo. Ang mga nakaabang dyan na ibunyag ko ang kabahuan. Hindi, abang lang kayo. Ano kaya yung ibubunyag ni nila Kastama? Kaso nga lang nakulong na siya. Naku, isip-isipan to sa amin Ano kaya ibubunyag na ito? Sayang naman. Kaya ano pa, play pa natin. Pagka-uwi ko na ng Japan, para safety pa rin tayo. Kaso ngayon, titirahin nyo na ako ngayon. Hindi niya naman alam yung lugar ko, pare. Wala kayong matitirang ako. Makaka-uwi ako ng Japan, gago. At masisira ko sa pamilya nyo. Tulad ng pagkasira sa pamilya ko. Dami na. Sila Kastama o Yoshiyuki Kobayashi ay kilala sa kanyang kontrobersyal na mga live streams kung saan madalas ay kasama niya ang kanyang live-in partner na si Jasmine Supetran. Ilang beses na rin silang nag-away na broadcast pa sa social media, kaya hindi lingid sa mga netizens ang kanilang mga personal na problema. May mga nagsasabi na may pinagdadaanan sila Kastama maaaring problema sa pamilya, relasyon, at hindi malayong may bisyo rin daw ito. Noong isang gabi, muli siyang nag-live broadcast at nagsabi na may malaking pasabog siya na ibubunyag pag-uwi niya ng Japan. Sa kanyang livestream ay humihingi ito ng ticket pabalik ng Japan. Pero bago pa man siya makabalik ng Japan ay naaresto na ito. Ayon sa report ng Parañaque City Police, inaresto sila Kastama matapos maghain ng reklamo ang kanyang live-in partner dahil sa pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Hindi lang basta pananakit, may banta pa ng pagpatay gamit ang baril. Ang nakababahala ay nanghulihin siya. Nakuha sa kanya ang iba't ibang mga armas tulad ng Astra Oncita, Ingram M11, 9mm pistol na walang serial number at walang kahit anong dokumento para sa mga ito. Dahil dito, nahaharap siya ngayon sa mga kaso tulad ng grave threat, paglabag sa gun ban, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Police Colonel Melvin Montante, ang hepe ng Parañaque City Police, hindi nila palalampasin ang ganitong mga uri ng kriminalidad. Ang kontrobersyal na buhay nila Kastama sa social media ay nauwi sa mas malaking gulo, at ngayon ay tila hindi na siya makakabalik sa tahimik na buhay sa Japan tulad ng inaasahan ng kanyang mga followers. Ang mga revelasyon na kanyang sinasabing ibubunyag ay tila mananatiling palaisipan. Yun, palaisipan sa amin yun mga kabosing ko. Pamilya ko. Mandamay na tayo ng pamilya. Damay na to. May pamilya. Ano, ako lang si Ramuay. Dahil ako tapat sa... Bagay, kasalanan ko yun. Pero damay-damay dapat to eh. Hindi lang yung ako ang sira ang pamilya. Ha? Gigil Ano, mga nakaabang dyan. Kamusta na kayo? Shoutout nyo naman ako sa mga vlog nyo ha. Oy, shoutout kay Kastama. Yan. Say shoutout sa'yo. Mga nakaabang dyan. Mga nakaabang dyan na ibunyag ko ang kabahuan. Ano kaya Hindi, abang lang ibubunyag mo? Hindi mo na nailabas. Pagka-uwi ko na ng Japan, para safety pa rin tayo. Kaso nga, hindi ka titirahin nyo na ako nakauwi. ngayon. Hindi niya naman alam yung lugar ko, pare. Wala kayong matitirang ako. Makaka-uwi ako ng Japan, gago. Hindi ka At masisira ko rin ang pamilya nyo. Tulad ng pagkasira sa pamilya ko. So yun mga kabosing ko, no? Tila iba na yung nasa utak talaga ng Kastama talaga, no? So yun lang mga kabosing ko. Ano yung mga komento nyo dito? Aba, mag-comment kayo dito kung ano yung mga nasasakop yung mga issue. So hanggang dito na lang mga kabosing ko. Bye-bye.